Preload kayo? Sige, labas. Captivate us, Lord Jesus, with you. Captivate us, Lord Jesus, let our eyes on you. Ocean river, draw us nearer. Holy fountain, consume us with you. Captivate us, Lord Jesus, with you. And let every flame be lost in shadows of the light of your face, and let every chain be broken from me as I'm bound in your grace. For your yoke is easy, your burden is light, you're full of wisdom, heart and mind, and every eye you see. And captivate us, Lord Jesus, set our eyes on you, devastate us with your presence, falling down, and rushing river, joyous river, your fountain consume us. Captivate us, Lord Jesus, with you. Captivate us, Lord Jesus, with you. Captivate us, Lord Jesus, with you. I see and understand the times of my sheep we go astray and things get out of it. So I promise to be true to you, to live my life in purity as unto you, waiting for the day when I hear you say, here is the one I have created just for you. Until then, oh Lord, I will be content. And we try to love will come someday.
si Nobia, diretso ng kasana. Once in a lifetime, you find out someone else who knows you better than you even know yourself. You're that connection, makes my heart complete. You keep my soul in balance. You are my harmony. I say the grace, you say amen. We are each other's complement. This is a perfect love we share. You're the answer to my prayer. You know my questions before I even ask. I know when to let you cry and when to make love. Sometimes we say the most, but no words have been said. You even sing songs I hear playing in my head. I say the grace, you say amen. We are each other's complement. This is a and all that I need is all that I have. My lover, my other half. I say the grace, you say amen. We are each other's complement. This is a perfect love share. You're the answer to my prayer. You're the answer to my prayer. Genesis chapter 1 and verse chapter 2. Ang ating Panginoon ang siyang lumikha kay Eva at dinala ng Panginoon sa Eva na naging kabiyak, naging asawa ni Adam. Ngayong umaga, narito si Mr. and Mrs. Umongos. Sila po ang nagdala, nagkakaroo kay Jessa May upang maging kabiyak ni Pastor Apindigo at sila ang nagtatalaga kay Jessa kay Pastor Apindigo. Kaya Pastor Apindigo, ikaw ay bababa at tanggapin mo ang iyong pinakamamahal na nobya. Mga parents ay may apology sa pagkakalimutan namin. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ in the church. Nevertheless, that every one of you in particular so love his wife even as himself, and the wife see that she reverence her husband. God bless the reading of his word. Please pray. Our gracious Heavenly Father,
We thank you so much, Father, for this wonderful day. We entrust to you all parts of this wedding ceremony, Father God. You will be blessing it, Father, that it will give glory and honor to your name. Most especially, Father God, to Pastor Rigo and Mama Jessa. So this is their special day and wonderful experience, Father. We pray, Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ba, magandang kayo amin. Good morning. Parang hindi ko alam kung anong gagamitin ko sapagkat isip ko Ilocano sana, Ilocano ako. Ngayon, saan nga makaawad na rin na luma. Kahit mga Mindanao lang mga sagot. Kaya Tagalog na lang ang ating gagamitin. At kung minsan, may English. Kaya kung sa Bisaya pa, isago-sago ang ating sinupi ang karoon punta. Pwede rin magsibuang ako, pero hindi naman natin maintindihan ng lahat. Hindi rin ako makaibaloy, hindi ako marunong sa ibaloy. Kaya Tagalog na lang yung ating gagamitin. Ngayong umaga po, tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon una sa lahat. Sapagkat siya ang may akda ng kasalan o pag-aasawa. Hindi po inisip, pinano ng tao ang pag-asawa. Kaya meron tayong nababasa na marriage is made in heaven. God created it, recorded in Genesis chapter 1, chapter 2, but the wedding ceremony is made by man. Ito ay paalala sa atin ay kinasal na maging tapat tayo sa ating mga sinumpa, ang mga panata nung tayo kinasal. Ang panata ay hindi lamang para sa kasalan, kundi sa lahat ng taon na pagsasama ng mag-asawa. At ito ay aral din o pangaral sa mga binata at dalaga na naririto na nagplatanong magpapakasal din. Ang aking advice sa inyo, subaybayin ninyo ang bawat bahagi sapagkat mayroong mga prinsipyo at mga katotohanan na inyong makukuha na itanim sa inyong mga puso at maging gabay ninyo sa inyong planong pagpapakasal isang araw. Ang pagpapakasal o pag-aasawa ay larawan po. Larawan ng hindi nasisira, buhay at espiritual na kaugnayan ng ating Panginoon sa Kristo na siyang nobyo at ng kanyang iglesia na kanyang nobya. Si Pastor Abednego ngayon ay larawan ng ating Panginoon sa Kristo. At si Lisa May, larawan ng kanyang iglesia. Iba na si Pastor Abednego nandito kanina? Wala doon, nandito. At bumaba, tinanggap niya si Lisa May doon at umakyat sila dito. Ito'y larawan po ng rapture o sa Tagalog pag-agaw. Hindi pa nagsublit ako na hindi langit o baba, ita angin. At lahat na sumampalataya na sinabi ko na iglesia, ay sasalubong tayo sa kanya sa kahanginan at dadalhin tayo sa kanyang lugar sa langit na iniyan na para sa ating lahat. Kung minsan narinig natin na BFF, WFF, boyfriend forever, girlfriend forever, naghiwalay naman, at wife and husband forever, yun po ay hindi absolute na tama. Yun po ay mga expression lamang ng pagpapatuloy ng isang relasyon. Kasi ang pag-asawa ay may hangganan. Ang hangganan hindi paghiwalay ng pag-asawa, hindi yun. Hindi rin annulment at hindi rin diborsyo. Kaya meron tayong kasabihan na till death do us part. Ang sabi ng Apostol Pablo ay, the husband is bound to his wife in the bond of marriage as long as both of them are alive. Ngunit kung namatay ng isa, yung panata ng kasalan ay nabuwag. Kaya yung naiwan ay pwedeng manligaw, mag-asawa muli, ngunit ang sabi ng Biblia, he should marry in the Lord. Pastor Abednego at Lisa May ay tumayo. Ito ay acceptance. Hawakan kayo ng kamay. Abednego, tinatanggap mo ba si Jessa May na iyong asawa na mahalin at parangalan, paringain at inyakan sa hirap o ginhawa, sa kalungkutan o sa kagalakan, sa masasamang panahon at mabubuting panahon, sa panahon ng pagsubok sa buhay,
ikaw ba'y maglilingkod sa Panginoon na kasama niya saan man kayo dadalhin ng ating Panginoon? At gagawin mo ba ang iyong tungkulin bilang asawang lalaki para sa Kanya at ang pamilya na iyong itatatag? Pinangangako mo ba ang iyong puso't buhay para kay Jesus na habang kayo ay nabubuhay? Yes, I really do, sir. Yes, I really do. Hindi ko. Really do. So, very emphatic yun. Okay, maraming salamat. At Jason May, tinatagak mo ba si Abednego na iyong asawa na pangalan, mahalin, ingatan, kaminain, sa hirap o ginhawa, sa kalungkutan o kagalakan, sa kasalatan o kaginhawaan, at sa masasamang panahon, sa mabuting panahon, ikaw ay maglilingkod sa Panginoon na kasama niya at pinangangako mo ba ang iyong puso't buhay para sa Kanya lamang at para sa pamilya na inyong tatatag habang kayo ay mabubuhay? Yes, Pastor. Thank you. Pwede na kayo makaupo at nandito ang exhortation na sasabihin ko sa inyo. Ang aking pangarap sa inyo at pangarap ko sa ating lahat, kasi applicable sa ating lahat yung sasabihin ko para sa kanila. Tinawag ko na ABC of Marriage. ABC of Marriage. Ang letter A ay acceptance. Tinanggap nyo na ang isa't isa. Sabi nyo ay I do, I really do, at maraming salamat. Tanggapin nyo na kayo ay nilalang ng Panginoon at lalo ng Panginoon na magkaisa kayo sa banal na matrimonyo. Ayon sa 1 Corinthians 7:7, ang pag-asawa at hindi pag-asawa ay gift o kaloob ng Panginoon. Kami naniniwala na ang gift ng Panginoon sa inyo ay pag-asawa sapagkat ikinakasal na kayo ngayon. At kasama nun na prinsipyo ay ang asawang babae ay kaloob para sa asawang lalaki. At ang asawang lalaki ay kaloob para sa asawang babae. Kaya, Abednego, tanggapin mo at palagi kang magpasalamat sa Panginoon na si Jessa ay kaloob, gift, napagkaganda, no? Hindi kaaway, kundi kaloob ng Panginoon sa iyo. Jessa, tanggapin mo na si Abednego ay laro ng Panginoon at kaloob ng Panginoon sa iyo. Alam niyo ba kung anong gagawin mo sa kung merong gift o kaloob? Mamahalin mo, iingatan mo, hindi mo wawalain yun. Kaya, accept that you are gifts to one another. Pangalawa, letter B ay blessing. Be a blessing to one another. Do not become a stumbling block or offense to one another. Kundi, manalangin kayo sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya, sundin ninyo ang salita ng Panginoon upang kayo ay maging instrumento ng pagpapala sa isa't isa. Kaya Abednego ay gawin mong goal mo na ikaw ay maging pagpapala, kasiyahan, kagalakan ni Jessa at ganoon din sa kanya. To be a blessing to your husband, especially that you are Christian workers. So that if you are blessings to one another, you will be blessings to people around you, to the members of the church where you serve, and even to your friends and neighbors. But if you are a stumbling block to one another, it follows that you will be stumbling blocks to others. So be a blessing to one another. Not only spiritually, but materially, physically, emotionally, and others. Letter C, Christ-likeness or Christ-centeredness. The Apostle Paul said, to live is Christ and to die is gain. Yun ay nagpapakita ng ang Panginoong Hesus ang sentro ng buhay ni Apostol Pablo sa kanyang buhay at sa kanyang paglilingkod. Sa Colossians chapter 1 verse 18, ang sabi ni Apostol Pablo na that Christ will become preeminent or prominent, the first, the center of my life. At yun ang inyong gagawin. Ang ating Panginoong Hesus o ang Diyos ang sentro ng inyong mga puso, sentro ng inyong buhay, sentro ng inyong relasyon at paglilingkod sa Kanya. And the result of that, of course, is you will be Christ-like.
mamuhay kayo na katulad ng ating Panginoon sa Kristo. Letter D ay dedication. Dedication. Ihandog ninyo, italaga ninyo, itakda ninyo ang inyong mga buhay o sarili una sa Panginoon at sa isa't isa. Ang pag-ibig, kuminsan bumababa yan. Dumaan kung minsan. Ngunit kung itinakda ninyo, itinalaga ninyo ang buhay nyo sa Panginoon sa isa't isa, ay napakaganda yun. Kuminsan ang pag-ibig emotion, pero hindi dapat emotion ang pag-ibig lamang, kundi isang decision, isang action na ginagawa ang pinakamahusay, pinakamabuti sa ibig. But a part of it is real dedication to one another. At letter E ay example. So, Bendigo, be a good example to your wife, and Jason may be a good example to your husband. And if you are good examples to one another, I believe you will be a good testimony to others and be good examples to the brethren and to the members of the church where you serve and other places. So, the Apostle Paul said, be good example in word, in conduct, in faith, in love, in the spirit, in purity, I will add in Christian service. And letter F, I faithfulness. Be faithful in fulfilling your responsibilities and be faithful in doing your vows that you are going to declare later. And letter G, I say goodness. Be good to one another. Kahit na hindi mo relative yan, ay naging asawa mo yan. At magpakabait ka para sa kanya. Be good. Do not be cruel. Huwag kang mabaksik sa kanya. And I hope and we pray that the house or the home that you are established will be a place where there is respect and goodness. And the fruit of the Spirit is manifested there. At walang masasamang mga salita at mangyayari sa inyong tahanan. So, acceptance, A, B, blessing, C, Christ-centeredness, D, dedication, E, example, F, faithfulness, and the letter G, I, goodness. Ituloy nyo na yun hanggang letter Z. Kasi, kamiti lang yun. At ngayon, you stand and say your vows to one another before God and before this congregation. You stand. Alam mo naman siguro na dati pa 5 years and how many months na tayo naging girlfriend. Kahit malayo tayo, ikaw malayo ka, noon, ngayon, nandito ka na. Malapit at malayo man, hindi ko naman siguro kinaligtaan na nagsabi na I love you. Diba? Sa mga bisita at mga guests and to my parents and sa parents ni Jessa, mahal na mahal ko po si Jessa. So Jessa, I love you very, 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 very much. Thank you. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon na ikaw yung naging boyfriend ko. Napaka-blessing ka sa buhay ko. Tinuruan mo ako paano lumapit sa Panginoon. Tinuruan mo ako na Bakit nakapikit ka? Alam mo si Jisa. We encountered countless roller coaster, but amidst of it, all God strengthens our relationship. To forever, I love you and I love you. Ang sama ka na ron. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na hindi ikaw yung magiging boyfriend ko, pero magiging asawa ko na. Yun. So, to God be all the glory. Maraming salamat yun. Mga magulang ni Jason na lugan ninyo ang kanilang panata sa isa't isa.
at pagpalain sila ng Panginoon. I need a friend I can really depend on, not just someone funny or cool, someone who follows the Lord just like I do. Don't wanna be a friend of a fool. Friendship is a gift from God, a gift I can choose. I'm so glad He's brought me to you. Oh, I thank God for a friend like you. When I face the struggles you help me through, I know that your words will be wise and true. So I thank God for sending me a friend like you. Each other, always apart when we're hanging together. There's so much life I to share. Trusting the Lord and respecting each other. I know we'll be honest and fair. We can always talk it out and we disagree, 'cause you love the Lord just like me. Oh, I thank God for a friend like you. When I face a struggle, you help me through. I know that your words will be wise and true. So I thank God for sending me a friend like you. Maraming salamat. At ngayon, pakidala dito ang mga singsing. Ito ang tinatawag na ring ceremony. Ang singsing ang pinakamaganda at pinakamahusay na simbolo ng tunay na pag-ibig. Maraming simbolo ng pag-ibig na ginagawa natin, katulad ng pagkain, pero nauubos. Minsan damit, pero nasisira. Pera, pero nagagastos at wala na. Ngunit ang pinakamaganda simbolo ng singsing, ng pag-ibig ay singsing. Kaya itong palagi natin ginagamit sa kasalan. Sapagkat una, ang mga singsing ay malinis. Kaya nagpapakita ng malinis o pure love na dapat na manguna, matulog sa inyong buhay. Pangalawa, ang mga singsing ay bilog o circle, walang nakikita pasimula at dulo. Nagpapakita na ang inyong pag-ibig ay mananatili. Kung sa isa ikaw, padayon ka mo sa inyong gugma sa matatasak. Padayon. Hindi mo ulang ang inyong gugma sa isa't isa. Isa pa, ang mga singsing ay mahal. Kaya ibig sabihin, ang pag-ibig ninyo ay napakahalaga. Kung wala na ang pag-ibig ninyo sa isa't isa o lumamig, ay masisira na ang inyong relasyon mag-asawa. At ang isa pa ay ang mga singsing ay sinusuot, hindi tinatago. Ibig sabihin, pinapakilala ninyo sa buong sanlibutan na kayo ay mag-asawa para sa isa't isa. Ngunit maganda yung awit natin na each for the other, both for the Lord. With this ring, I marry you. This is a token of my sincere love
and pure vows to you. In the name of the God the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Jesa, tanggapan mo ito at iyong pagkaloob sa kanya ay pagkakabili ko and repeat these words after me. With this ring, I marry you. This is a token of my true love and faithful vows to you. And in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ngayon ay ang Bible, ito ang Bible ceremony at hahawakan niyong dalawa ang salita ng Panginoon. Ang salita po ng Panginoon ng Biblia ay hindi karaniwang libro yan. Yan ay di pagkaraniwang libro. Ito ay galing sa ating Panginoon. Sinulat ng mga banal na mga propeta at mga apostol para sa mga tao sinulatan at para sa atin din ngayon. At ang salita ng Panginoon, ang Biblia, ay ang batayan ng mga prinsipyo at katotohanan na inyong susundin upang maging matatag at matagumpay ang inyong pagsasama bilang mag-asawa at prinsipyo na inyong susundin na maging gabay din para sa inyong pamilya. Merong ilang pananalita na inyong tatandaan. Una, as Christians, meditation. Meditate on the Word of God. That is Psalm chapter 1, verse 1 and verse 2. The blessed man meditates on the Word of God day and night. Kaya pag-buray-buray basahin ninyo, pag-buray-buray ninyo, pakinggan ninyo, ipangaral ninyo. Pangalawa na M ay memorize. Bata pa naman kayo, kaya nyo mag-memorya. Kami mga edad-edad na medyo mahirap na. Pero dapat i-memorya natin ang salita ng Panginoon. Psalm 119, verse 11. Thy word have I hidden in my heart. And the word heart can be translated mind. So mind and heart. That I will not sin against thee. Upang tayo ay hindi magkasala laban sa ating Panginoon. Pangatlo ay manifestation. Meditation, memorization, manifestation. Hindi lang basahin, pakinggan, kundi i-apply sa buhay ninyo. Ito ang nagiging problema sa marami. Napakinggan nila, alam nila ang salita ng Panginoon, hindi naman ina-apply. Kaya apply ninyo, lalo kayo ay mga magagawa ng ating Panginoon. At pang-apat, sapagkat kayo magagawa ng Panginoon, minister the Word of God. Tatlo, apat na M. Ibig sabihin maging apat siguro yung anak ninyo. O, nagkaroon pa, pwede. So, and minister, because you are Christian workers that you minister, you share, you preach, you teach the Word of God so that people will be saved and become true disciples of the Lord Jesus Christ. God bless you. Ngayon ay ang coin, pakita na dito. Hindi ko, kunin mo ito at ibigay mo sa kanya. Siya ang maghawak. Hindi tayo Amerikano. Kung Amerikano ba ito? Ikaw dapat ang maghawak ng pera. Ngunit tayo ay Pilipino. Kaya ang babae ang hindi ko, kunin mo ito at ibigay mo sa kanya. Siya ang maghawak. Mana. May bibigyan ng Panginoon sa inyo. Kayong dalawang mag-decide, ngunit siya talaga ang ingat yaman. Kaya siya makahawak niyan. At kahit hindi lupa na si Jessa, matipid yan. Tumira yan sa bahay ng 3 taon. Naturuan namin na magtipid. Kaya matipid yan. Pero hindi rin sabi na po. Matipid yan. Ngunit sa pagpapala ng Panginoon sa inyo, 3 salita. Una, thanksgiving. Thank the Lord for all the blessings the Lord will give to you. Maraming mga nangailangan, maraming pagpapala ng Panginoon sa inyo,
huwag niyong kaligtaan na tulungan ang mga nangangailangan, lalong-lalo na ang mga mananampalataya sa ating Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon. This time, you kneel down. At ang sponsors ng veil at saka cord ay sunod nyo na, magsunod. Paliwanag ko na po ang simbolo nito. Ang belo ay inilagay sa ulo ni Jessa. Nagpapatotoo na siya ay magpapasakop kay Pastor Abiblico sa lahat ng mga bagay bilang asawang babae. Yung lahat ng mga bagay sa Biblia, submitting yourself to your husband in all things, yung lahat ng mga bagay ay assume na those are right, good, godly, and biblical. No one should submit to anyone in doing wrong and in doing sin. Simbolo ng malinis nilang kaugnayan bilang mag-asawa. At nakabalot sa kanya, sa kanilang dalawa, simbolo ng presensya at kapangyarihan ng Diyos na nakabalot sa kanila. Kaya Pastor Jessa, kaya niyong magtagumpay sa inyong pamilya bilang mag-asawa sa kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang biyaya. Ngayon, ang cord. Ang cord ay tinatawag na cord of peace and cord of unity. Ang pag-asawa po ay hindi langit palagi. Kung may pagsubok ay harapin ninyo na magkaisa. You are united. So, one of the symbols of that is your unity. At meron tayong kasabihan na napakaganda na unity is a key to a happy family. At isa pa, tinatawag na cord of peace. Kahit meron mga pagsubok, mga problema sa buhay na darating, at meron talaga, ay ang kapayapaan ng Panginoon ang mag-control at magpantay, mag-alaga sa inyo. Manalangin kayo palagi sa Panginoon at ayon sa Philippians 4:6 and 7, and the peace of God that goes beyond human comprehension shall keep or guard or umpire or referee your hearts in the name of the Lord Jesus Christ. Ngayon ay dinig ko si Reverend or Dr. Amar na pumunta rito for our dedicatory prayer. Today we would like to dedicate Pastor Abiblico and Jessa to you, O Lord, who is the source of all love and care. We pray that as they start their life together, your blessings, your guidance or direction will be theirs until you are going to call them home. Bless this ceremony even as it continues. In Jesus' name, amen. Thank you, Pastor. Please be seated. Yung mga sponsors ng cord at veil, pumarito kayo at patutuhan na.
inside. God within us abide. God in heaven and in this hands, Father, we commit to you this day. God in pleasure, God in pain, God forever remain. God in gladness and God in strife, Father, we commit to you our lives. For we know that you are faithful through the stillness in the storm. God before us, God beside, God within us abide. God in heaven and in this hands, Father, we commit to you this day. For we know that you are faithful through the stillness in the storm. For you do with us from the start. Father, we commit to you our hearts. For we know that you are faithful through the stillness in the storm. You've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. Ito po ay napakaganda na baso. Simbolo ito ng kanilang pagiging single bago itong kasalan ito. At merong mga iba na talugan ng Panginoon, blessed singleness hanggang rapture o hanggang mamatay. Kaya kinarawan ng kanilang singleness hanggang ngayon lang. Ngayon, babasagin ko ito at magpapakita na hindi na sila maaaring bumalik sa kanilang pagiging isa. Kaya Kimigo and Jessa, ito ay larawan ng inyong pagiging single hanggang ngayon lang. Kaya basag na ito, wala nang maaaring gumawa sa atin na pulutin yung basag-basag na nabaso na ibalik muli sa original. Kaya sapagkat ay kinakasal at kasal na ngayon, ay hindi na kayo makababalik sa pagiging single ninyo. Kayo ay magkasama na habang buhay at hanggang sa pagbabalik ng Panginoon kung una ang rapture. Kaya lahat na inyong napakinggan at mga tinanggap na mga advice ay susundin ninyo batay sa salita ng Panginoon sapagkat hindi na kayo makababalik sa inyong pagiging mag-isa o single. Because you are now one in the bond of marriage and that cannot be destroyed. Not destroyed by separation, not destroyed by annulment, not destroyed by divorce. Ang mga principal sponsors, maraming salamat sa inyong presensya. Sa tingin ko, pinili kayo sapagkat kayo mga milyonaryo eh. Hindi naman. Joke lang yan. Pero una, pinili kayo ng dalawa na kinakasal ngayon sapagkat kayo ay mapanalangin. Kayo nananalan sa kanila. Kaya ang una kong
advice sa inyo at sa atin lahat ay ang pananalangin para sa kanila. Alam natin ang kasabihan, no prayer, no blessing, less prayer, less blessing, but more prayer, blessings, much prayer, much blessings. Kaya lagi natin ipanalangin sila upang sila ay matagumpay sa kanilang relasyon mag-asawa at kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Isa na napakahalaga patungkol sa kanila ay sila ay manggagawa ng Panginoon at target ng kaaway ang relasyon ng mag-asawa, lalo na ang mga manggagawa ng ating Panginoon. But our prayers, constant prayers for them, will cover them, will shield them from the wiles of Satan. Pangalawa ay pagkakaloob. Hindi lamang yung pagkakaloob ng gift na yon na napakaganda, ngunit yung pagkakaloob ng kaaliwan kung sila ay kailan nalulungkot, may problema sa buhay, ipagkaloob ninyo ang inyong kaalaman at karunungan upang sila ay manatili na matibay sa paglilingkod sa ating Panginoon. At pangatlo ay pagiging mabuting halimbawa kayo ninyo sa kanila. Pinili kayo, kasama ba? Hindi ko nakita yung listahan eh. Pinili tayo siguro dahil isa ay mabuting halimbawa tayo sa kanila. At ipapatuloy natin yung pagiging mabuting halimbawa natin sa kanila kasi tayo na yung mga second parents nila. Praise the Lord sa mga parents nila. Dagang salamat sa inyong pagkanindinig sa kasama. Pero kita ang kanan ay second parents tayo. Kaya mabuting halimbawa tayo sa kanila sa salita, sa buhay, pag-ibig, pananampalataya, paglilingkod sa ating Panginoon. At tayo pagpalain ng ating Panginoon. Kaya yun po. Thank you. Itong seremonya po natin ay maraming mga bahagi na nagpapatotoo ng kanilang pagiging single at kanilang pagkakaisa. Ito muli ay narawan na sila ay magkaiba, single sila, ngunit kanilang sisindihan ang malaking kandila dito sa gitna. Sabi ko kanina, ito ay simbolo ng kanilang pagkakaisa. Kaya wala ngayon, kaya magkaisa sa lahat ng mga bagay upang kayo matagumpay sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. Tumayo po ang mga magulang ni Pastor Abiligo at pati si Lola, pakitayo din, kasama na. At ang parents ni Jessa din, tumayo kayo lahat. Okay. At ngayon, ang panahon na sila ay magpasalamat sa inyo. Nung bata pa ako, may time na gusto kong magrebelde. Dahil sa tatay ko, he's a strict man or dad. Minsan pinalo niya ako, alam ko naman may kasalanan ako. And because of that, sinabi ko sa sarili ko, sige, isa pa. Kung dudugo ang kwet ko, labot ka sa akin pag-ibig ko. Pero you know what, dahil sa kanyang pagiging strict dad, hindi ako naging suwail na anak at ngayon nagpastor na ako. Amen. And when I was in college, I want to become a policeman. Because gusto kong makahawak ng baril, gusto kong makaganti nga, di ba? But, in-distinguish ng Panginoon ang daloy ng buhay ko. Andun na ako sa seminary, first college, seminary sa criminology, first year college. Magsa-second year na ako. Sabi ko, parang na-twist na yung plan ko kasi gusto kong makaganti. Gumalaw ang Panginoon sa akin. I mean, kumilos ang buhay ng Panginoon sa akin. Sabi niya, Abed, punta ka sa seminary. Well, in my own voice, but God used it. So, nung nandun ako doon sa Baguio, UB Baguio,
iniisip ko yung seminary. Iniisip ko yung vow ko sa Panginoon na I want to become a pastor someday. And I talked to my dad, Dad, ayaw ko nang maging pulis. Ayaw ko nang maging sundalo. Gusto ko maging sundalo ng Panginoon. Well, yun, binago ko lang naman yung kwento na yung magiging sundalo. But in my heart, gusto ko maging sundalo ng Panginoon. So yun, nag-down payment na ako for second year. Pero one thing na na-appreciate ko sa father ko, kasi sabi ko, Dad, gusto ko nang pumasok sa seminary. I want to stop this. Ayaw ko nang maging pastor. Police. So sabi niya, okay, sige. Yun ang gusto mo, okay lang. So hindi ko na naramdaman yung ayaw niya, parang galit siya sa akin na, alam mo ba naman, ang mahal-mahal ng tuition. Yes, university, ang mahal. So, in short, pumunta po ako sa seminary. And now, andito na ako, ikakasal na, gagraduate na sa pagka-single. And andyan pa rin siya, supporting sa akin. And now, I want to say, I really love you. That angel. And of course, to my mother. Ang isang ma-appreciate ko sa isang mother, lagi ko rin na in-illustrate ito, about sa parenting. Every time na papalapin ako ng tatay ko, andyan din siya, hindi siya galit. Hindi yung sasabihin ka na, ganyan kasi yan, gawa mo. Kasi, parang ganun ka, pero hindi. My mother will hug me and say, ito yung ginawa mo, kaya kapinalo ng tatay mo. So, I want to thank my mom for raising me like this. And I'm really happy na naging nanay ko sila. Ay, siya. Na tatay ko siya. And to my lola, si lola, like that, mas lang iya dyan lola me. Every time dyan nakakadang magduwak ni Baguio, I will hug her. At i-explain ko sa kanya, alam mo, lola, maraming lola na walang nag-hug sa kanya. Lola, ang sumsamak mi ang lola. So ano, mapaspasel kami tanay kat nakajukay hug, nakapaninis lola, may antik mi sisang ito numatat. Kaon ni. So, salamat. And of course, sa aking magiging ginikanan or magiging papa or mama someday, I mean, mamaya pala. Papasalamat din ako sa kanila dahil nung pumunta po ako sa kanila, sabi ko kay Jessa, parang hindi nila ako kinakausap, parang ayaw na yata ako. So, sabi ni Jessa, hindi, nahihiyan lang yan sila. Hindi sila, yung sanay magtagalog, gano'n. Marunong silang magtagalog, naintindihan nila, pero hindi sila sanay. So, Bisaya man kani. Okay, yun, maybe 3 times ako nakadalaw na sa kanila until first time na dinala ko na rin ng parents ko. So, kung ano man ang pagmamahal ko sa parents ko, ganun din po ang isusukli ko po sa inyo. Amen. Mom, I know our family is not perfect. Dami po mga struggles. Marami tayong struggles. Maraming dumating na pagsubok sa buhay natin, pero kasi yung pinapasalamatan ko na kayo yung mga magulang ko na laging andyan, sumusuporta sa akin. Nag-aaral ako sa SEM, I know na against kayo doon, pero salamat sa support na binigay niyo. Until din ngayon, alam ko na baby niyo pa rin ako. Baby daw mo lang. Pero salamat at pumayag kayo na ikasal ako kay Abed. Salamat din
Dahil pumayag kayo na dito yung venue. Alam ko mahirap sa inyo. Maraming relatives natin yung nagsasabi na bakit dyan, bakit doon, bakit di na lang dito kasi ikaw yung babae, bakit ikaw yung pumunta kay Abel. Mahal ko po kasi si Abel. Si Abel may kasalanan. Salamat po ng marami. First time ko po magsabi din ng I love you sa kanila nung nasa SEM ako kasi miss na miss ko na sila. Until nasanay na, ayun, hanggang ngayon, mahal na mahal ko pa rin po kayo. Gigugmatang I love you, maan pa. And sa parents ni Abel, salamat po dahil winelcome niyo ako. Salamat sa pag-aalaga sa akin simula nung 11. Naramdaman ko po kung gaano kasaya yung family niyo. And I want to be part of it. Naramdaman ko kung gaano kayo kalapit sa Panginoon, kung paano kayo mag-serve sa Panginoon, and kung gaano kayo ka-faithful sa Panginoon. So, nagpapasalamat ako dahil napunta ako sa family na willing at faithful na mag-serve sa Panginoon. Salamat din kay Lola. Marikit talaga. Yun. So, salamat sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo. So, ang pinili namin na irigalo sa kanila is relo. Okay, so maybe later we will just give it to you, our gift, because it's a surprise. I mean, it's a personal gift namin sa iyo. So, Secret na secret yun ay tinago nila ang mga anak. As much as you have consented to take each other as husband and wife, you have committed yourselves to take each other as husband and wife today during this ceremony in accordance with the perfect plan of the Lord. By the authority vested upon me as a minister of the gospel of the Lord Jesus Christ, I now pronounce you husband and wife according to the laws of the Republic of the Philippines and according to the principles of God's word about marriage. The Lord bless you in the name of God the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Beloved one, kung God has joined together, let's no man put asunder. Kinagagalak ko po na ihayag sa inyo, iharap sa inyo ang bagong kasal, Pastor and the Mrs. Ditvigo Paraguas Balagot. Iyan po ang bridal kiss. Yung may mga camera dyan, pwede kayong lumapit. Bridal kiss. Yung may mga camera, sige. 10 seconds yan na, lips to lips. Okay, ready? Ten. Hindi na. Hindi na po ayan. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.5, 0. Ako. Isa pa daw. Okay? Okay. Thank you very much. Bigyan ko ng panahon sa ating pictorial in-charge sa pictorial. Ang first newlywed, si Mr. Pastor and Mrs. Abednego and Jessa Barago.
yung with officiating minister, si Pastor Dr. Collado. Groom's parents and immediate family members. Okay, with groom's parents. Oh, family. Family members. Ni groom. Paspas. Balagot family. Next, yung bride's parents and family mamaya. Mamaya, mag-prepare mo po kayo. Maiwan yung groom's parents. Mamaya. Dito mo lahat. Smile. Oh, maiwan po kayo, bride's parents. Si Kuya. Kuya ni Jessa. Sama. 1, 2. Oh. Sige. Si Kuya. Tsaka, flower girls, next po kayo, next. Flower girls and then female principal sponsors. Pagkatapos ng flower girls, female principal sponsors. Okay. Flower girls, prepare kayo, flower girls. Next, flower girls. Okay. Yes. Para smile. Para principal sponsors. Mina. Sabay, last. Smile, smile. 1, 2, 3, and smile. Okay, join po. Mga ninang, upo daw po kayo. Dito ko lahat. Mag-ready ang mga bearers, mga ring bearers, lahat ng bearers na lalaki. Lahat ng bearers, mag-ready. Maiwan ang ninong. Maiwan po kayo, mga ninong. Ninang, pwede diretso na po doon sa likod po. Sa reception. Lahat na kayo sa ICC nag-approve. Salmo Duterte, Pastor. Okay. So, diretso na po kayo, mga ninong, sa likod. First and female secondary sponsors, please prepare. Bearers! Asan yung mga bearers? Next, female secondary sponsors. Pag saga na kayo mga partners na, kayo ang next. Mga partners nila. Sige, habang nag-picture tayo dito. One more. 1, 2. Yung mga may bagay. 1, 2, 3. Right. Okay, best man and maid of honor. Salamat. Next na si friends ng bride. Asa yung isa? Alright. 1, 2, 3. Smile, guys, mabigat. Okay, tayo ko si Tisa. Wala na. Okay, next. Next, friends. Okay, ready? 1, 2. One more.
1. And usherettes. Okay, next yung ushers and usherettes. Ushers. Ushers and usherettes na nag-usher. 1, 2, 6, 9. Ready, 1, 2. Okay. Okay, ready, and 1 and 2. One more. 1 and 2. Ushers and workers. Okay. Camera lang po, kaway-kaway sa video. Kaway-kaway daw kasi video yan. Video. Maranot family. Okay. Okay, sige. Arise ka no, arise. Arise. Okay, mother side daw naman. Mother side next time. Last yung Okay na. senior. Kasi mapakal. Sir, may request ako ng isang picture. Senior. Alright, thank you for your update ko. Congratulations. Sana magkaroon kayo ng 8 anak. 4 girls and 4 boys. Congratulations.